Ayan na naman tayo, Attorney Trixie. Nag-moment ka na naman ng kwentong maligno. Diyos ko, attorney ka pa naman sana. Loko ka talaga. Paano mo nasabi na ang issue ngayon ni Kibuloy ay may legal basis ang kanyang pagtatago at ikinukumpara mo pa, inihalin tulad sa kaso ni Panfilo Lacson, which is he filed petition before the Court of Appeals questioning his indictment before the DOJ. Bakit? Bakit magkaiba sila ng kwento? Dahil prior of filing petition before the Court of Appeals, maliwanag, nandito din napapaloob sa dokumentong ito, sa desisyon na to, ang affidavit ni Dumlao at ni Mangkaw telling their participation. Diba si Panfilo Lacson nun ay siya ang head ng kapulisan while nandyan yung PACC. So dito kaya nag-grant ang kanyang petition dahil na-establish niya na may abuse of discretion ang DOJ dahil hindi na ilatag ang saktong ebidensya based on the affidavit na inaisubmit ni Dumlao at ni Mangkaw. Paano nahintula dito sa kaso? Sa kaso ni Kibuloy? Was there any petition filed before the Court of Appeals now regarding his case? Was there any movement after his indictment, after he was being indicted before the Pasig Prosecutor's Office? Paano mo ma-establish na may legal basis ang kanyang pagtatago? Diba? Wala ngang trace na they filed motion for reconsideration of the resolution released by the holding prosecutor. Arraignment ito na kailangan niyang atinan, na hindi siya pwede nawala. Dahil alam nating lahat, you cannot arraign a person an absentee accused. Diba? Bakit hindi mo na lang nililinaw talaga, diba? Na kaya siya nagtatago dahil ang kaso ng human trafficking is non-bailable at talagang ikukulong siya, hindi mikos-mikos. Dahil dalawa ang kaso niya. RA 7610 Section 5 Paragraph 4 and RA Section 10 Other Abuses, Forms of Abuses. Yun maaari siyang magpiyansa. However, this human trafficking, no bail. Kaya talagang kailangan niyang magsumite sa warrant. At during the process of prosecuting him, proseso ng paglilitis sa kanya, nakakulong siya. Yan ang ayaw ni Kibuloy. Huwag mo nang imikos-mikos na may legal basis siya. Idamay-damay mo pa yung issue ni Panfilo Lacson. Diyos mio kaday. Nakarami ka na, ha? Nakarami ka na. Oo. Nakailang fake news ka na ba? Nung may isang kinontent din ako dito, maliwanag na inamin na sa harapan mo ni Rodrigo Roa Duterte na nasa maisog rally, mga NPA. Gina-justify mo pa talaga, day, na once an NPA sila. Pero an NPA, nag-retorni man yan NPA pa rin sila. Naging NPA pa din sila. Kaya yung script nyo dyan, na ibabato nyo sa kung sino-sino yung nagtatanong, i-red tag nyo na as NPA. Iutot nyo yan.
Napapalipstick tuloy ako sa'yo, oy. Naluluka. Meron ka pang issue sa Heraldic Act. Yung hindi mo pagkuda na drawingan yung flag. Tapos lagay na magsenador ka pa. Jesus Maria Santissima. Hindi namin papayagan talaga, day, na may isang uupo na kagaya mo ang mindset. No, no, no. Not in this lifetime, Satan. No. Anyway, ingat. Bakit naman kasi? Nabumpikat ka na nga dun sa kwentong dalig, di ba? Dun sa barangay, nagpupunta ka. For RA 10175, dinala nyo pa sa barangay. O ano? Trixie. Attorney Trixie. O, last mo na yan, ha? Love, love.